Welcome sa ating first video about business mathematics. Sa subject na to, pinag-aaralan kung paano ginagamit yung math concepts sa business setting. Pero bago tayo pumunta dun sa pera na part, kailangan natin i-review yung mga basic math concepts na involved sa business. Ngayon sa video na to, pag-aaralan natin yung business math at sisimulan natin sa fractions. Alam natin kung ano itsura ng mga fractions. Yung linya between the two numbers ay tinatawag nating fraction bar at yung number na nasa taas ng fraction bar ay tinatawag nating numerator. Yung number naman sa ilalim ng fraction bar ay tinatawag namang denominator. Maraming itsura ang fractions at dahil doon meron tayong iba't ibang types ng fraction. Tingnan natin tong dalawang fractions na to. Ano yung napapansin yung pinagkaiba nilang dalawa? Kung napapansin nyo, yung fraction sa kaliwa ay yung denominator niya ay mas malaki kaysa numerator. Yung ganitong klase ng fraction ay tinatawag natin proper fraction. Meanwhile, yung fraction naman sa kanan ay kung mapapansin nyo, yung numerator naman niya mas malaki naman kaysa sa denominator. Ang tawag natin sa ganitong klase ng fraction ay improper fraction. Ngayon, tingnan naman natin tong ibang set ng fractions. Ano kaya yung pinagkaiba din nilang dalawa? Etong fractions sa left side ay kung mapapansin nyo, pare-parehas yung denominators. Ito, yung mga fractions na to ay tinataguri ang similar fractions. Ngayon naman, yung fractions sa kanan, kung mapapansin naman nyo, ay iba-iba yung denominators. Ang tawag naman sa mga ganitong klase ng fractions ay dissimilar fractions. Aside dun sa apat na nabanggit ko, meron din tayong tinatawag na mixed number. Ito naman yung mga numbers na pinaghalong whole numbers at fraction. Kaya kung makikita nyo, sa kaliwa ng fraction, may number. Ang tawag doon, mixed number. Ngayon, natandaan na natin kung ano yung fraction at yung iba't iba niyang types. Ngayon, reviewin naman natin kung paano natin i-manipulate yung mga itong numbers. Recall natin kung paano i-convert yung improper fraction to mixed number. Let's have this improper fraction na 5/3. To become a mixed number, ang gagawin lang po natin ay i-divide natin yung numerator by the denominator. So, 5 divided by 3, alam natin na ito ay 1. Then, 1 times 3, then that is 3. So, subtract 3 from 5 and you will get 2. So, yung nakuha natin is we have a quotient na 1 and remainder na 2. Yung quotient na 1, siya yung magiging whole number. Yung remainder na 2, siya naman yung magiging bagong numerator. And we will have the same denominator. So, ang improper fraction na 5/3, kapag ginawa mo siyang mixed number, ang sagot ay 1 2/3. Ngayon, paano naman natin ibabalik yung mixed number into improper fractions? So, ganito po siya. So, we have 1 2/3 as the mixed number. Ang gagawin lang po natin ay i-multiply natin yung denominator sa whole number. So, we have 3 times 1 and we get 3. Then, the next step is we are going to add the numerator. So, kung ang numerator natin ay 2, we are going to add 2. And the result is 5. Yung makukuha nating sagot, yan na ay yung bagong numerator. And copy pa rin natin yung same denominator. So, ang mixed number na 1 2/3 ay magiging 5/3 as an improper fraction. Lastly, pag-aaralan naman natin kung paano mag-simplify ng fractions or reduce fractions to lowest term. So, pag binanggit ng teacher na simplify fraction o binanggit niya na reduce fractions to lowest term, paras lang yung ibig sabihin nun. Ngayon, let's have an example na 6/9. Ang gagawin po natin is we need to find the number na makakapag-divide sa parehong numerator and denominator. In this case, maghanap tayo ng number na kayang i-divide yung 6 and 9. So, let's try 1. 6 divided by 1 and 9 divided by 1 is still 6/9. So, hindi natin pwede gamitin yung 1 kasi babalik lang sa original fraction. Let's try 2. Matutukasan natin na it can divide the numerator pero hindi niya kayang i-divide yung denominator. So, hindi pwedeng 2. Now, let's try 3.
6 divided by 3 is equal to 2. 9 divided by 3 is equal to 3. So, nakakuha tayo ng 2/3 nung nag-divide tayo ng 3. Ngayon, i-check natin kung kaya pa bang i-reduce tong nakuha nating fraction. So, maghanap pa tayo ulit ng another number na kayang i-divide yung parehong numerator and denominator. So, we will find another number na kayang i-divide yung 2 and 3. Pero kung matutuklasan nyo, 1 lang yung pwedeng i-divide dito. Wala nang ibang number. And kung 1 na lang ang pwedeng number na pang di-divide sa numerator and denominator, ibig sabihin yan, yung nakuha mong fraction ay nasa lowest term na or simplest form. So, in this case, the simplest form or the lowest term of 6 over 9 ay 2/3. Now, it's your turn. What is the lowest term of 16 over 24? Try nyo sagutan. Para ma-check natin kung tama yung sagot nyo, i-type nyo sa comment section and I will react to the correct answers. And that's it for this video. Fractions ay mahalagang part ng mga susunod nating discussion sa business math. So sana may natutunan kayo today and see you in the next lesson.